Magandang umaga po sa atin lahat mga kabuklod ko. Good morning po. For today's video, bibigyan ko po kayo ng technique para sa mga ganitong weldingin. Yung pong mga kantuhan na napakahirap po at malalim. Ito yung mga kabuklod dito. Kaya kailangan talagang tsaga-tsaga at pagtiisan natin ito mga kabuklod. Ito yung siya. Yung sinasabi ko sa inyo mga kabuklod, yung katulad ng ganyan, kasi hindi abot yan ng tig-weld kasi yan ang mahirap sa tig-weld din kapag mga ganyan na hindi ka pa masyadong sanay. Pero kinakailangan mga kabuklod, dapat ito dapat yan walang sticker yan, kasi kapag may sticker yan, dyan nasusunog yung yung welding. Kasi katulad niyan, ipo-full welding yan pag ganyan hanggang dun. So kinakailangan dyan pagka kayo ito kasi sa amin kasi medyo bago-bago pa lang, kaya hindi masyado namin, kaya ngayon namin nalaman na pagka ganito dapat tatanggalin nyo po yung mga sticker na yan para hindi nasusunog. Yan. Ayan, at saka medyo pahirapan ang pag-welding gawa nung yung pinaka-torx nya hindi siya masyadong umaakma doon sa kanto niya, kaya talagang tsatsagain talaga natin to mga kabuklod. Yan paggawa sa amin ng customer namin sa Xerox, sa X-ray machine nata yan, X-ray machine mga kabuklod ko. Meron pa dito, ito po, yun mga dalawa yan. Harangan talaga ng ganito, harangan namin ng mga ganyan bago namin anuan. Pamangkin ko muna nag-welding ngayon. Meron siyang ipang tustos sa kanyang mga chikiting idol, shout out. Yan ang pamangkin ko mga kabuklod. At yung paggagawa ng mga ganito mga kabuklod sa full weldan 1.5 or 1.2, pero itong isa yung pinakagitna niya ay 3mm na yan, kaya makapal. Ganyan siya, ganyan yung kapal mga kabuklod. Yan 3mm yan. Ang aming pwesto dito ay talagang presko kasi sa ilalim kami ng puno ng kawayan. Bagamat mahangin, pero nakokontrol naman yung ng welding, yung pinaka torch nya at yung hangin para hindi nasusunog. Yan, katulad yan madali na siya kapag dito banda, pero kapag sa mga kantuan mga kabuklod medyo mahirap. Yan, katulad yan. Ganyan ang technique natin nung mga kabuklod ngayon. Kailangan kapag nag-welding kayo, tanggalin po muna ninyo yung mga sticker niya para hindi po nasusunog ng katulad niyan. Kasi kapag nasunog naman, mayroon po tayong panlinis dyan. Ang tawag po niyan ay TIG clean po ang tawag dyan. Para pumuti po yung kanyang pinagsunugan. Para kung sakaling maganda ang hindi na kailangan flap disin, pagka tiniglin nyo yan mga kabuklod, okay na, malinis na yan, maputi na yan, hindi nyo na kailangan pa. Yun lang yung kanyang medyo matalas-talas, yung pinagbugahan niya ng welding, medyo matalas-talas ng konti yan kung may medyo matalas-talas. Pero kapag medyo makinis na ang pinagdaanan ng welding, TIG clean na lang mga kabuklod para matibay ang pagkaka-welding, hindi siya kakalas. At saka ang TIG welding mga kabuklod na talagang namang matibay yan. Yan ang ng mga nagpapabricate ng mga stainless. Yan ang pinaka advisable sa pagpapabricate ng stainless, yung TIG welder. Kasi kapag art mga kabuklod, pwede naman siyang art, kanya lang ang pinag-weldingan niya medyo madumi at saka linis tayo ng linis niya. Pwede naman siya magkaparehas lang din naman, kanya lang linis ka ng linis, hindi katulad sa TIG welder talagang malinis yung pinagdadaanan, pinag-welding niya, tsaka matibay. Yun lang mga kabuklod, magandang umaga po muli sa ating lahat.